Mga kabayan, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at ng Amerika. Kamakailan nga lamang ay nagbanta pa ang People's Republic of China na handa nitong harapin ang Estados Unidos sa kahit anong uri ng digmaan. Ang sagot naman ng Amerika, United States is ready to go to war with China. Russia, China at Iran nagsanib naman ng puwersa, nag-deploy ng mga barkong pangdigma para hamunin ang Estados Unidos. Samantala, matapos namang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilipad na nga ito patungo sa Hague, Netherlands para harapin ang mga kasong crimes against humanity na isinampa laban sa dating presidente ng Pilipinas. Bongbong Marcos nagsalita na nga hinggil sa issue ng pagkaka-aresto kay Duterte. Iyan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito. Ako po si Royzen, welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, nagsagawa ng sanib-puwersang joint military drills ang mga bansang China, Russia at Iran noong March 10, 2025. Ang military exercises na ito ay naganap sa Gulf of Oman at naglalayong mas palakasin pa ang military ties sa pagitan ng tatlong mga bansang ito at upang mas patibayin pa nga ang regional security cooperation sa bahaging ito ng gitnang silangan. Binansagan ng military drills na ito bilang Security Belt 2025 kung saan nagkaroon ng mga maritime attack simulation, joint search and rescue operations at iba pang mga aktibidad sa Chabahar Port sa Iran. Nagpadala ng stealth missile corvette at mga patrol ship ang Iran sa military drills na ito habang sinasabing nasa 15 combat ship, mga support vessels, gunboats at helicopters ang ipinadala naman ng bansang Russia. Samantala, ipinadala ng Chinese military ang kanilang Type 052D guided missile destroyer Bao-2 at ang supply ship Goyuhu mula sa 47th Naval Escort Task Force. Minaliit naman ni US President Donald Trump ang hakbang na ito ng magkakaalyadong bansang China, Russia at Iran at sinabi na mas malakas pa rin ang Amerika kahit pa nga magtulong-tulong ang tatlong mga bansang ito. No, not at all. Not at all. Why not? Because we're stronger than all of them. We have more power than all of them. I rebuilt the military. Unfortunately, Biden did nothing with it, but I rebuilt the military. But we don't want to even talk about that. Sa kasalukuyan ay nananatili pa rin mga kabayan ang presensya ng Amerika sa gitnang silangan kung saan nakadeploy nga rito ang US 5th Fleet na nakabase malapit sa bansang Bahrain. Sa nakalipas na mga araw, mas lalo namang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika dahil pa rin sa usapin ng nuclear program. Dito nga mga kabayan ay nireject ng Tehran ang negosasyon na iniaalok ng Estados Unidos at ayon sa Iran ay under pressure at intimidation daw ito. Ayon naman sa Amerika, malaki ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagpapalawak ng nuclear capability ng Iran ay konektado sa pagbuo nga nito ng nuclear weapons. Gate naman ng Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi, hinding-hindi kukonsidera ng kanilang bansa na gawing weapons of mass destruction ang nuclear program na ito. Samantala, naghahamunan na ng digmaan ang China at Estados Unidos. Ayon sa China, nakahanda silang labanan hanggang dulo at handa nga sila sa kahit anong uri ng digmaan laban sa Amerika. Ito nga ay matapos ang pagpataw ng 20% na taripa sa utos ni US President Donald Trump sa lahat ng mga Chinese-made products na papasok sa Estados Unidos. Bilang sagot naman ng Amerika sa mga bantang ito ng China, sinabi ni Pentagon Chief at US Defense Secretary Pete Hegseth na nakahanda rin ng Amerika sa kahit anong uri ng digmaan na gugustuhin ng China. Ayon sa kalihim, patuloy ang ginagawang paghahanda at pagpapalakas ng US military laban sa anumang banta at panganib. Binigyang din ito na kung sino man daw ang nagnanais ng kapayapaan ay dapat na maging handa rin ito sa isang digmaan. Gayunpaman, sinabi rin ni Hegseth na handa ang Trump administration na ipagpatuloy ang magandang relasyon nito kay Chinese President Xi Jinping
para sa isang historic peace and historic opportunities kung gugustuhin nga raw ito ng komunistang bansa. Narito naman ang update sa loob ng bansa mga kabayan. Matapos ngang dakpin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga kasong crimes against humanity na isinampa sa kanya sa International Criminal Court o ICC, inilipad na nga ito patungong Hague, Netherlands para doon litisin. Sa naganap ng pag-aresto ng Interpol ay kwinestyon ni Duterte ang pagkakadakip sa kanya base sa arrest warrant na inihain ng ICC dahil nga sa di umano'y madugong kampanya laban sa droga sa panahon ng kanyang administrasyon. Ayon sa ICC, lumabag sa kasong crimes against humanity si former President Duterte dahil nga sa libu-libong nasawi sa kanyang war on drugs campaign at kalaunan nga ay naging basehan nga ito para sa kanyang pagkakaaresto. Patong-patong ang kaso ng extrajudicial killing ang ipinupukol sa kanya na karamihan ay mga kaso ng mahihirap na mga drug suspect na walang awang pinaslang. Nasa kustodiya ng Interpol ang dating Pangulo at kalaunan nga ay nilipad na nga ito patungo sa Netherlands noong March 11, 2025. Nagsalita na rin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos hinggil sa issue ng pagkakadakip ng ICC kay Duterte at kinumpirma nito na dadali na nga ito sa ICC headquarters. So, what is the law and what is the crime that I committed? To me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own. Agad namang dumipensa ang China at binalaan pa ang International Criminal Court tungkol nga sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.